ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang napasa kamay ni Vanessa ang resulta ng DNA test na kung saan mainit-init pa nga itong kinuha ni Fonz sa kanyang kaibigang doktor. Sa pagkakataong ito ay masisigurado na umano ni Vanessa na hindi talaga siya maiisahan ni Angel. Ramdam kasi ni Angel noon na para bang pinagkakaisahan siya kung kaya't pinili na ni Angel na unahan si Vanessa bago pa ito mapasa kamay ng kanyang kinikilalang kapatid. Ngayon ay sisiguraduhin ni Vanessa na wala sinuman ang makakahadlang sa kanyang plano na alamin ang totoo. Kaya naman sa pagbukas nga ni Vanessa sa naturang sobre, bumungad agad sa kanya ang naturang resulta na nagsasaad roon sa papel na hindi sila tunay na magkapatid sapagkat hindi sila nagmatch ng DNA test na isinagawa nga nitong doktor. Kaya naman nagulat itong si Lorraine at Fonz dahil bakit umano nagmatch ang DNA test ni Vanessa at Angel noon. Malamang ay nilakad umano nitong si Angel at pineke niya ang naturang resulta. Sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin ni Vanessa na babalik siya sa pamamahay ng mga panganiban, dala-dala ang ebidensyang sasampal kay Angel sa katotohanan. Samantalang matapos ngang manmanan nitong si Angel ang kanyang kuya Marco at mapagkamalan siyang baliw sa naturang daan dahil tila may kinakausap nga itong si Angel na hindi nakikita ng iba, ay nawala naman sa kanyang paningin agad itong si Marco. Kaya naman mabilis ngang bumalik si Angel sa pamamahay ng mga panganiban na para bang walang nangyari. Ngunit may kabangang nararamdaman si Angel, lalo pa nang masabi na nga ni Manang Merly ang lahat kay Vanessa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabalik itong si Vanessa. Kaya naman napapraning na si Angel kung nasaan na nga ba talaga si Vanessa ngayon, dahil baka isang araw ay lumantad na lamang at bulagain sila at hindi nga makapaghanda itong si Angel sa kanyang mga susunod na hakbang. Samantalang dali-dali ngang tinanong nitong si Madam Sylvia ang kanyang anak na si Marco habang naroroon din itong si Angel kung saan ba nagpunta itong si Marco. Sinabi ni Marco na pumunta lang naman siya sa kanyang kaibigan at syempre kasama na roon ang paghahanap kay Vanessa. Ngunit tila binasahan pa na nasasakdal itong si Marco ng kanyang inang si Sylvia na parte sa naturang libro kung saan bawal umano ang magsinungaling. Subalit dahil sa tindi ng pangangailangan ay nagsinungaling pa rin si Marco at sinabing wala siyang alam sa mga sinasabi ng kanyang ina. Umiksena na naman itong si Angel at sinabing nagsisinungaling umano ang kanyang kuya Marco sapagkat nakita lang naman sila nitong si Mikay. Kaya paano umano mapapasinungalingan ni Marco ang kanyang sariling anak kung si Mikay na mismo ang nakakita sa kanya kasama si Vanessa. Subalit dito lang naman sinabi ni Marco kay Angel na bakit nangengialam umano ito. Wala umanong karapatan si Angel na pakialaman ang bawat kilos at galaw ni Marco. Kaya agad ngang umalis itong si Marco at iniwan na si Sylvia at Angel. Galit na galit itong si Angel dahil sadyang hindi niya talaga mapaamin si Marco. Kaya naman kinabukasan ay dito na nga magsasagawa ng importanteng misyon ng mga madre na kung saan kasabay nga doon itong si Madam Sylvia at itong si Angel.
Dahil dito lang naman iwe-welcome si Angel ng mga kasamahan nga nitong si Madam Silvia na mga kasister, na kung saan iyon din ang tamang panahon para malaman ng lahat ang tunay na Angel. Kaya naman habang nagsasalita itong si Madam Silvia ay tila hindi maiwasan ni Angel ang mangamba. Natatakot siya at kitang-kita sa kanyang mga mata. Kaya habang nagsasalita nga itong si Madam Silvia ay dito na nga ngayon ipinakilala niya itong si Angel, ang nagligtas umano sa buhay niya. Ngunit binasag naman ngayon ni Vanessa ang katahimikang ito. Sabay sabi, natatanggapin pa kaya sa impyerno si Angel kung malalaman ng lahat ang tunay na ugali nito. Sinabi na lahat ni Vanessa, nilantad niya na lahat, wala siyang ititira. Sinabi nga ni Vanessa na umamin na umano si Angel sa lahat ng kanyang mga krimeng ginawa. Huwag nga raw siyang magpanggap at magtago sa likod ng kanyang mga pangalan. Hindi nga raw siya tunay na kapatid nitong si Vanessa. Nagpanggap siya at mapapatunayan niya iyon sa pamamagitan ng DNA test. Niloko umano siya ni Vanessa. Hindi lang daw umano si Vanessa ang niloko ni Angel. Lahat ng tao at ang kanyang buong pamilya. Pinagmukha nga raw siyang tanga. Kaya naman sa pamamagitan nito ay galit na galit itong si Angel. Nagwawala at nagbabasag na ng kung ano-anong babasaging bagay. Sinabi nga nitong si Angel na hindi umano siya mapapasuko ni Vanessa. Hindi nga raw siya magpapatalo at siguradong hindi nga raw mababasa ni Vanessa ang kanyang mga susunod na hakbang. Kaya naman sa mga susunod na hakbang ni Angel ay sasaktan niya na ang bawat miyembro ng pamilya Panganiban. Kabilang na nga itong si Mikay. Nagbabalak nga si Angel na i-hostage itong si Mikay. Lalo't alam pa nitong si Angel na napaka-importante si Mikay para kay Vanessa, Marco at dito kay Madam Silvia. Kaya ano pa raw umano ang saysay ni Mikay sa buhay Panganiban kung pati siya ay mawawala. Kaya isusunod nga raw ni Angel itong si Mikay sa mga taong itinaboy siya. Dahil nakita nga nitong si Angel kung paano umiwas sa kanya si Mikay. Natatakot si Mikay, kaya dito na naman naramdaman ni Angel na para bang ipinagtabuyan na naman siya sa paulit-ulit na pagkakataon. Kaya nanumbalik na naman sa kanyang mga alaala ang mga ginawa ng kanyang mga mahal sa buhay. Mula dito kay Manang Merly, Kiara at sa nobyo nito. Kaya naman sa pagkakataong ito ay magmamakaawa nga ang pamilya Panganiban na wag na umanong idamay pa ni Angel itong si Mikay. Wala umano itong kasalanan at hindi siya parte ng pag-aaway nila ni Vanessa. Subalit ito ang matinding panangga ngayon nitong si Angel para makatakas at makalayo siya mula sa kanyang mga kasalanang ginawa sa pamilya Panganiban.